Sa loob ng libu-libong taon, ang pagiging isang diwata ang pangarap ng bawat nilalang sa mundo. Maging ang magkapatid na puti at berdeng ahas ay hindi naiiba. Dahil sa kagustuhan nilang pagyamanin nito, ang magkapatid ay laging gumagawa ng mabubuti, umiiwas sa kasamaan at hindi nananakit ng ibang nilalang. Paglipas ng mga taon, nilinang nila ang ikasyam na hakbang. Isang hakbang na lang para maging matagumpay na diwata. Sa oras na yon, ang relasyon ng tao at demonyo ay may tensyon. Akala nila lahat ng multo sa mundo ay masasama, kaya nabuo ang samahan ng mamamatay ng demonyo. Sa sandaling bumaba ng bundok, ang puting ahas ay nahuli sa bitag na mamamatay ng demonyo. Sa kabutihang palad, siya'y pinalaya ng isang mamamatay ng demonyo. Kaya't ang puting ahas ay nakabalik at sinabi ito sa kanyang kapatid. Masyadong delikado. Hindi ka na makakababa ng bundok. Ako nang bahala sa lahat. Hindi. Tayo ang uri ng ahas na isa sa nagpapahalaga sa pasasalamat. Kung hindi natin ibabalik ang pabor sa kanya, hindi matatahimik ang puso ko. Sa katunayan, ang puting ahas lang ang nakakaalam. Nang iligtas siya nito, nahulog ang loob niya sa mamamatay ng demonyong yun. Lumipas ang panahon, kakaiba ang nangyari sa bayan ng tao. Sunod-sunod na manok at baka ang sinira o kinuha ng ilang masasamang nilalang. Nang tignan ng mga bakas na naiwan, nanginig ang berdeng ahas. Alam niyang ang kanyang kapatid ang may gawa ng lahat ng ito. Bilang karagdagan, ang nakatatandang kapatid ay lalong nanghina. Sinusubukang itago ang kakaibang mga sugat niya. Ate, bakit mo ginawa yun? Anong ginawa? Hindi ko maintindihan. Siya yun. Pinagawa ito sa'yo ng lalaking yun, hindi ba? Bilang taong mainit ang puso, hindi mo yun mababago. Alam kong lahat. Ate, kulang na tayo sa pagiging diwata. Kaya mo bang hayaan ang lahat ng pagsisikap natin? Kahit dumarami ang krimen, magiging demonyo ka at mapaparusahan ng langit. Alam ko, pero hindi ito gaya ng iniisip mo. Hindi ito si Devlin. Wala siyang alam. Pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Sige, hayaan mo akong gawin to. Nang walang anumang payo, nagpa siyang berdeng ahas na linlangin siya para ikulong sa bundok. At personal niyang pinuntahan ng mamamatay ng demonyong si Devlin. Sa pagpuksa sa mamamatay ng demonyo na nararamdaman ng puting ahas ay hindi pangkaraniwang siya'y napakalakas. Ang berdeng ahas ay hindi niya pwedeng kalabanin. Desidido siyang gamitin ang mga kahalili niya para kumbinsihin itong mahalin siya, para makilala niya ang totoong mukha nito. Sa pag-iisip, nagkunwaring mahina ang berdeng ahas. Hinabol ng mga halimaw sa harap ng bahay ni Devlin. Tulad ng inaasahan ng berdeng ahas, lumitaw si Devlin sa oras. Walang pag-aalinlangan na iniligtas ang mahinang kagandahan. Si Devlin, nang malaman na ang berdeng ahas ay nakababatang kapatid ng kanyang minamahal, ay nagsikap na alagaan siya. Pero ganun lang, kahit gaano akitin siya ng berdeng ahas, hindi man lang natinag si Devlin. Bakit? Dahil ba hindi ako kasing ganda niya? Hindi tanong ang kagandahan. Kahit gaano ka pa kaganda, ang puting ahas lang ang mahal ko. Kahit demonyo siya? Ang demonyo ay meron ding mabubuting demonyo. Bawat buhay na nilalang ay may karapatang mabuhay hanggat hindi ito nananakit ng tao. Anong mali? Mali bang husgahan ko siya? Ngunit kinaumagahan nang makita niyang balahibo ng manok na nahulog sa pintuan, ang berdeng ahas ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling paghuhusga. Alam ang senyales na nasira na niya ang harang at malapit na siyang makarating sa bahay ni Devlin, sadyang ipinakita ng berdeng ahas ang pangyayari na naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng puting ahas at ni Devlin. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi! Puting ahas! Makinig ka sa akin! Ito'y totoo, gaya ng nakikita mo. Patawad, puting ahas. Ako at si Devlin ay nag-iibigan. Berdeng ahas! Anong kalokohan pinagsasabi mo? Hindi yan totoo! Kita mo? Ganyan ang pagmamahal ng tao. Ayos ka, ayos ako. Simple lang, kahit sinong demonyo ay ayos lang. Basta't kaya niyang samantalahin. Oo, nagkamali ako. Maling nagtiwala sa dalawang taong pinakamamahal ko sa mundo. Bakit? Pakinggan mo ko, pakiusap! Hindi! Iwanan mo ako mag-isa. Bakit lagi na lang ako? Bakit kailangan lagi ako ang mabuting kapatid? Dapat lumutas sa mga problema. Ikaw yun! Ikaw ang pumatay ng mga hayop! Ano? Ako? Hindi! Hindi! 500 taon nang nakakalipas, ang ina ng mag-asawang ahas ay niloko ng demonyo. Nang matuklasan na siya'y malupit na lalaki, dalubhasa sa pananakit ng mga tao, nagmadali itong umalis nung siya'y buntis. Nang sila'y pinanganak, ang magkapatid ay tulad ng kanilang ina na may magandang ugali. Ngunit isang araw nang nasa tamang edad na, ipinakita ng berdeng ahas ang kanyang mahika at nagdudulot ng pinsala. Upang maprotektahan ng anak at maiwasan siyang maging masamang tao, binura ng ina ang lahat ng kanyang alaala. Sinubukang selyuhan ng kapangyarihan at inutusan ng kapatid na alagaan ito. Ang paggamit ng sobrang lakas ng mahika ay nagpapagod sa ina. Puting ahas,
Ipangako mo sa akin na aalagaan mo siya. Huwag mo siyang hayaang manakit na kahit sino. Saka lang ako makakalayo sa inyo. Konti pa, nagbago na naman ang katawan niya. Gabi-gabi nawawala sa pag-iisip ang berdeng ahas at bumababa sa bundok para pumatay ng hayop. Sinubukan ng puting ahas na pigilan ng kanyang kapatid. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dahil dito. Sa takot na malaman mo ang gagawing kalokohan, sinubukan kong itago ang lahat. Hanggang ngayon, bakit kailangan kong tiisin ang mga ganitong bagay? Nawala sa isipan ng berdeng ahas. Galit na sinira ang lahat sa paligid niya. Ginawa ng puting ahas ang lahat. Sinubukan niyang pigilan nito para hindi makapinsala. Ngunit syempre, hindi siya kalaban ng berdeng ahas. Nang makitang nasugatan ng kanyang nobya, hinangad ng mamamatay ng demonyo na pigilan ng berdeng ahas. Devlin, pakiusap, gamitin ang iyong mahika para pigilan ng berdeng ahas sa pagpunta sa bahay ng mga tao. Pakiusap! Hindi! Delikado yan! Baka masipsip ka rin! Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maging ligtas ako. Pangako. At gaya ng inaasahan, hinila ng mahika ni Devlin ang magkapatid sa loob. Ang mundo'y napakalamig at malupit. Lahat ng demonyo hindi makakatakas kapag sila ay nasipsip. Puting ahas! Naririnig mo ba ako? Hintayin mo ako! Gagawa ko ng paraan para iligtas ka! Ate, patawad sa lahat. Maraming salamat sa pag-alaga sa akin. Ako'y taong mahal mo habang buhay. Sayang lang at... Hindi. Huwag kang magsalita. Siguradong may lalabas tayong dalawa ni Devlin. Huwag kang magsalita. Mabuting tao si Devlin. Walang namamagitan sa amin. Ginawa ko lang yun para lokohin ka. Marahil napakasaya ninyong dalawa. Pagkasabi nito, hindi na hinintay ng berdeng ahas na sumagot ang puting ahas at naging isang makinang na kaluluwa. Hindi! Maging mabuti kang diwata. Mabuhay ka para sa akin. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iyong pasaway na kapatid. Sa dagdag na kapangyarihan mula sa kaluluwa ng berdeng ahas, nagsanay ang puting ahas hanggang sa ika-10 hakbang para maging diwata. Hindi na demonyo nakatakas ang puting ahas sa mahika. Hindi. Hindi siyang nakakainis kung munting. Hindi! Sa pag-alala sa mga sinabi ng kanyang kapatid, ang puting ahas ay naging mabuting diwata. Matapos pakasalan si Devlin, pinagpatuloy ng mag-asawa ang pagprotekta at pagtulong sa buhay ng lahat ng nilalang. Isang araw, nagsilang sila ng isang bata na katulad ng berdeng ahas. Berdeng ahas?